Tayo po ay yumuko at manalangin. Ama naming nasa langit, maraming salamat Ama sa gabing ito na andito na naman kami upang makapagpakinig ng iyong mga salita. Ama, sa gabing ito, pagkalinisin niyo kami upang maging karapat dapat kami sa iyong mga salita. At patnubayan niyo po Ama ang lahat po ng gagamitin ninyo sa aming online service, Father God, ngayong midweek, simula po sa worship team, sa social media team, Father God. Ikaw rin po Ama ang mag-control ng lahat ng mga bagay, lalong-lalo na po sa mga internet. Ama, patuloy po namin itiyataas sa iyo ang maghahatid po ng iyong mga salita. Ay bigyan niyo po ng wisdom upang nang sa gayon, Father God, ay maihayag ang iyong mga nais iparating sa iyong mga anak at lingkod. Ama, gayon din po ay patuloy niyong pagkalinisin ang aming mga puso, buksan ang aming mga puso at isipan upang nang sa gayoy stay ang iyong mga salita sa amin. Hindi lamang po na marinig namin ito na lalabas sa aming kabilang tenga, kundi Ama ay isa sa pamuhay po namin ito, Father God. Father God, tiyataas ko rin po, Father God, ang sino man po ang makikinig ngayon, Father God, ay buksan niyo po, Father God, ang kanilang mga puso sa iyong mga salita. Maraming salamat, Ama, sa pagkakataon na makarinig kami ng iyong mga salita. Muli po, kami ay nagpupulit nagpapasalamat sa iyo sa pamamagitan po ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay sama-sama ipanalangin ang ating kaloob sa oras na ito. Ama namin nasa langit, O Diyos, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa mga pagpapalang aming natatanggap, Panginoon, sa araw-araw, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa aming mga pinagkakakitaan, O Diyos, sa trabaho na meron kami, sa mga negosyo, Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa mga kamay, Panginoon, na patuloy na nagtatapat na nagkakaloob, Panginoon, sa iyo. O Diyos, sa oras na ito, ang mga kaloob na ito ay tinataas ko po tanging sa iyo lamang, O Diyos. Gamitin mo po ito, Panginoon, ayon sa kalooban mo. Gamitin mo, Panginoon, para sa ikalawak ng iyong ebanghelyo, O Diyos, sa mundong ito. And Lord, I'm praying, Panginoon, na sa hawak, Panginoon, ng kaloob mo, Panginoon, langit ko, O Diyos, na ikaw lamang ang siyang magbigay sa kanya, ugat na nararapat na wisdom and knowledge, Panginoon, magamit lamang ito ayon sa kalooban. Hallelujah. And Lord, I'm praying, Panginoon, na turuan mo mo sa amin, Panginoon, na maging tapat, Panginoon, sa pagkakaloob bilang isa sa mga utos mo, Panginoon, na dapat po namin sundin. Hallelujah. Maraming salamat, ang mga lahat na ito ay aming pinabalik sa tanging pangalan mo lamang, Panginoong Jesus. Amen and amen. Magandang gabi po sa inyo mga kapatid, at ngayon ay muli tayo nagkikitang muli para mag-aaral ng salita ng Diyos. At salamat sa mga taong faithful sa kanilang pakikinig, sapagkat ang sabi ng Biblia, ang pakikinig, doon nagsisimula ang pananalig sa ating Diyos sa magitan ng pakikinig, sapagkat ang pakikinig ay ang pagkilala kung sino ang ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat alam naman po natin na maraming mga taong hindi po kilala personally kung sino ang Panginoon. Pero salamat sa Diyos dahil binigyan niya tayo ng pagkakataon na makilala ang ating Panginoong Jesucristo. At ang dahilan kung bakit gusto ng Panginoon makilala natin ang Panginoon ay may pakilala natin siya sa tamang panahon. Okay, ngayon po mga kapatid ay pang-aral po tayo. At inihiram ko ang inyong pakikinig at nawa ay hindi lamang kayo nakinig kundi mag-participate. Iba po yung nakikinig sa nag-participate. Yung mga nakikinig lang ay nakikinig lang sila, pero yung mga nag-participate, sila po yung mga nagtatag ng mga kaibigan nila, yung mga kaklase nila, yung mga katrabaho nila, kapitbahay nila. Ito po yung nagpa-participate. At kapag naitag na nila at nanonood sila, ay wini-welcome po nila. So, ito po yung ating participation. Meron po tayong invitation na ginagawa. So, hindi lang tayo ang nanonood, pati ang mga kaibigan, mga kaklase, katrabaho natin ay na-encourage nating manood sila sapagkat oras na sila ay nanood at tumanggap sa salita ng Diyos. Magkakaroon sila ng buhay na ipinapangako ng Panginoon, ang buhay na walang hanggan. So, sandali ito, tayo po muna ay manalangin. Salamat po aming Ama sapagkat kayo po ang nagbibigay sa amin ng pagkakataong makilala ang iyong anak na si Kristo Jesus. At dahil dito, kami po ay lumalapit sa inyo upang idulog ang gawain ito mula sa simula hanggang sa matapos. Na Panginoon, ikaw po ang may taas at maluwalhati at ikaw ang magbigay ng karangalan at kasiyahan. Salamat po Ama, ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen at Amen. Okay mga kapatid, ang ating pong tatalakayin ngayon ay pinamagatang What God is able to do for us. Ulitin ko, what God is able to do for us. So ang ating Diyos ay Diyos na may kakayanan na gawin ang lahat ng bagay na gusto niya.
Sa ating mga tao, ang atin pong kakayanan, limitado. Pero ang kakayanan ng Diyos ay walang limitations sapagkat siya ay Diyos. Siya ay makapangyarihan sa lahat. Ang ating Diyos ay omnipotent. Ang ibig sabihin ng word na omnipotent is all-powerful. Siya ay makapangyarihan sa lahat. At ang lahat ng kapangyarihan dito sa lupa ay nanggagaling sa Kanya. Siya ang pinagmula ng lahat ng bagay. Siya ang source ng lahat ng bagay. So, magagawa ng Diyos ang mga bagay na gusto niyang gawin. Pero alam niyo po ba mga kapatid na ang gusto ng Diyos, yung mga bagay na kamangha-mangha, yung mga bagay na kabilagilalas, yun yung mga bagay na gusto niyang gawin. Sapagkat yung pagbuhay ng patay ay natural lang sa Diyos yan. Nung time na nasa lupa ang ating Panginoong Jesucristo, siya po ay bumubuhay ng patay. So, sa Kanya ay yung pagbubuhay ng patay, natural lang sa Kanya yon, hindi na bago. Sa Old Testament mga kapatid, ay yung mga kalansay, ay nilagyan ng Panginoon ng laman. So, doon niyo makikita na ang Diyos ay napaka-powerful. Sapagkat imagine mo, yung mga kalansay na nasa sementeryo ay nalagyan ng laman. Ganon kakapangyarihan ang ating Diyos. So mga kapatid, our God is the God of impossible. So kaya po ang ating title ngayon ay What God is Able to Do for Us. So hindi na po tayo magpaligoy-ligoy, diretso na po tayo. Number 1, God is able to do what He has promised to us. So ang Diyos, magagawa niya na gawin ang lahat ng Kanyang ipinangako sa atin. So ang tao, hindi niya kayang gawin ang Kanyang mga pangako sapagkat siya ay limitado. So ang Diyos, anuman ang Kanyang ipinapangako sa atin, gagawin niya. Ang sabi po dito sa Romans chapter 4 verse 21, He was fully convinced that God is able to do whatever He promised o He promises. Ang konteksto po nito mga kapatid, yung kasaysayan ni Abraham at ni Sarah, na si Sarah ay imposibleng magkaanak sapagkat siya ay 90 years old at si Abraham naman ay 100 years old. Pero nangako ang Panginoon sa kanila na bibigyan sila ng anak. Kanya lang po, napakatagal. Ang tagal na nilang hinintay. Pero si Abraham ay hindi siya pinanghinaan ng loob. Siya ay naghihintay na gagawin ng Panginoon anuman ang kanyang ipinapangako. So dahil sa tagal ng paghihintay, iniisip ni Sarah, imposible na siyang magkaanak kasi siya po ay 90 years old na. Pero, ganyan yung mga kapatid, marahil yun ay sinadya ng Panginoon na maghintay sila ng matagal. Marahil sinadya ng Panginoon na maghintay sila na hanggang kumulubot na sila para na sa gayon, makita nila na ang kapangyarihan ng Diyos ay napakatindi. Na kaya niyang bigyan ng anak ang isang taong kulubot na. Kaya niyang bigyan ng anak ang isang babaeng hindi na kailanman manganganak. Pero sa kasaysayan po nila, God is able to do what He has promised to us. So dito natin makikita na ang Diyos is a God of impossible. Number 2, God is able to establish or strengthen us. Magagawa ng Diyos na tayo ay bigyan ng lakas, i-empower tayo. Ang sabi po dito sa Romans 16:25, Now all glory to God, who is able to make you strong, just as my good news says. Ang sabi ni Paul sa mga taga-Romans. Anong sabi ni Pablo? He is able to make you strong. Ang nagbibigay sa atin ng lakas ng katawan ay ang Diyos. Kaya dapat araw-araw, pagising natin sa umaga, magpasalamat tayo sa Diyos at sabihin natin sa Panginoon, Lord, salamat sapagkat sa araw na ito ay binigyan mo ako ng buhay at binigyan mo ako ng lakas.
Mga kapatid, maraming mga mayayaman ngayon na maraming pera. Pero yung kanilang pera, wala nang magagawa. Bakit? Kasi sila ay yung iba, nakahiga na lang sa higaan. Yung iba naka-wheelchair na lang. So, ibig sabihin, yung salapi na meron sila, hindi na nila na-enjoy. Bakit? Wala na eh. Wala na silang lakas, hindi na makatayo, hindi na makalakad. Pero, ang Diyos, kapag ikaw ay malakas pa, ang ibig sabihin noon, ang Diyos ang nagsusustain sa iyo, ang Diyos ang nagbibigay sa iyo ng lakas ng katawan. At hindi lamang lakas ng katawan ang ibinibigay ng Diyos, kundi spiritual strength. Ang Diyos ay nagpapalakas sa atin spiritually sa pamagitan ng kanyang mga salita. Ang mga salita ng Diyos, ang mga pangako ng Diyos, ang siyang nagbibigay sa atin ng lakas. So God is able to strengthen us. Number 3, God is able to make all grace abound to us. Magagawa ng Diyos na ang kanyang biyaya ay managana sa atin. Ang sabi po dito sa 2 Corinthians 9:8, and God will generously or abundantly provide all you need. Then you will always have everything you need and plenty left over to share with others. Ano ang sabi? God will generously or abundantly provide all you need. Mga kapatid, mula noong nagsimula ang pandemic last year, ng buwan ng Marso 2020, hanggang sa ngayon, wala akong narinig na mga taong nagsasabing hindi sila nakakain. Yung bang lumiba ng pagkain sa isang araw. Bakit? Kung ang ibon sa langit ay pinapakain ng Panginoon na hindi naman sila nagtatanim o naghasik, tayo pa kaya? Kaya ang Diyos, sinusupply niya ang ating pangangailangan, pinoprovide niya ang ating pangangailangan, sapagkat tayo ay una, nilikha niya, pangalawa, minahal niya tayo. Mahal tayo ng Diyos, kaya hindi niya tayo pababayaan. So, ang sabi rito, He will generously or abundantly provide all you need. Then, you will always have everything you need. So, ang supply ng ating Panginoon ay hindi nauubos. Ang provision ng Panginoon ay hindi nawawala. So, ang ating Diyos ay nagkakaloob ng lahat ng bagay. Hindi mo pwedeng sabihin ng ganito. Iba, madalas sasabihin natin, ako ang may gawa niyan. Pinaghirapan ko yan. Ako ang nagtatrabaho. Kung wala ako, wala yan. Hindi natin pwedeng sabihin. Bakit? Tandaan niyo mga kapatid, ang nagbibigay sa atin ng buhay ay ang Diyos. Ang nagbibigay sa atin ng lakas para magtrabaho ay ang Diyos. Ang nagbibigay sa atin ng privilege para magkaroon ng mga bagay na ating tinatangkilik ay ang Diyos. So hindi mo pwedeng sabihin ng dahil sa akin, kaya meron ako, dahil sa lakas ko, kaya ako mayroong kayamanan. Hindi po mga kapatid, sapagkat lahat ng meron tayo, galing sa Diyos. Tandaan natin, dumating tayo sa mundong ito, nakahubad. Nung isinilang ka ng iyong magulang, nakahubad ka. Wala kang dala. Kaya lahat ng mga bagay na meron ka sa mundong ito, buhay, lakas, o yung mga bagay na iyong tinatangkilik, huwag mong isipin sa iyo yan. Isipin mo, ibinigay ng Diyos sa iyo. Nang sa gayon, ang Diyos na siyang pinagmula ng lahat ng bagay ay maluwalhati at mabigyan ng karangalan sa buhay po natin. So, ano ang purpose? Ano ang purpose? Bakit sinusuplayan tayo ng Panginoon ng ating pangailangan? Ang sabi dito sa text natin, ulitin ko, and God will generously or abundantly provide all you need. Then you will always have everything you need. And, ito mga kapatid, ito ang purpose. And left over to share with others. So, ang Diyos, hindi siya nagbibigay ng sakto lang. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin sobra. Bakit sobra? Paano ka makatulong kung eksakto lang? Paano ka makapag-share sa iba kung eksakto lang ang iyong tinatangkilik para lang sa iyo?
may mga tao akong narinig na ganito ang kanilang sinasabi. Ay, makakain lang ako, pastor, okay na sa akin. Makakain lang ako ng 3 times a day, okay na sa akin. Makapag-aral lang yung aking anak, okay na sa akin. Yun ang kanyang sinabi. Pero tingnan nyo, hindi tayo nabubuhay sa mundong ito sa ganang ating sarili. Pinili tayo ng Diyos para maging pagpapala sa iba. Hindi pa ba? Nung nasa lupa ang ating Panginoong Kristo, hindi siya nabubuhay sa kanyang sarili. Ang ating Panginoong Kristo ay nangangaral. Para saan? Para sa kapakanan o kaligtasan ng iba, ng mga tao. Nagpapakain siya. Nagpapagaling siya. Nagpapalayas ng demonyo. Bumubuhay ng patay. Tumutulong sa mga nangangailangan. So ang Panginoong Kristo, hindi siya nabubuhay sa ganang kanyang sarili. So binigyan siya ng kapangyarihan ng ating Ama para ang kapangyarihan ito ay magamit para sa kapakanan ng mga tao. So mga kapatid, kapag meron tayong pangailangang sobra sa ating kinakailangan, ang ibig sabihin noon, isi-share natin sa iba. Bakit? Ganito. Kapag nagsishare tayo sa kung anong meron tayo, para tayong nagtatanim. Hindi po ba? Para tayong nagtatanim. Kapag nagtatanim ka, may tutubo at may magbubunga. At yung bunga noon, mas higit pa na marami kaysa iyong itinanim. Yan ang prinsipyo noon. Kaya pag tumutulong ka, nagbibigay ka, ang babalik sa iyo, higit sa iyong ibinibigay. O minsan 30 times, minsan 60 times, o minsan 100 times doon sa ibinigay mo. Kaya nga sinasabi ng Biblia, mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Bakit mapalad ang nagbibigay? Kasi yung nagbibigay, ang babalik sa kanya, mas marami kaysa kanyang naibigay. Hindi lamang yan. Sa lupa, may harvest. So, pag nagtatanim ka, may harvest. Pero yung ginagawa mong tulong sa langit, nag-iimpo ka ng kayamanan. Kaya, double investment. At of course, kapag double investment, double return of investment. Kaya, mapalad ang mga taong tumutulong sapagkat sila ay tutulungan din. Mapalad ang mga taong nagbibigay sapagkat sila ay bibigyan din higit pa sa kanilang naibigay. Okay, so number 4, God is able to do more than what we ask or imagine. Ang Diyos ay gagawa niya ang lahat ng bagay higit pa sa ating iniisip, higit pa sa ating magagawa. Of course, sapagkat siya ay Diyos. Minsan, ganito mga kapatid, hindi makakakilos ang Diyos sa atin kasi iniisip natin na hanggang doon lang ang Diyos. So, ibig sabihin, ang Diyos sa buhay mo, maliit. Sa paanong paraan natin iniisip na ang Diyos ay maliit? Ganito. Pag humihingi tayo sa Diyos, ito yung ating kailangan. O aming Diyos, dalangin ko po na ang anak ko ay makagraduate. Okay naman yan. Makapagtapos sa pag-aaral. At Lord, makakuha kami ng bahay diyan sa may housing, sa pabahay diyan sa papuntang San Jose. Makakuha po kami ng unit kahit isa lang. Okay. Nakatira ka na nga sa pabahay, kukuha ka pa ng bahay sa pabahay. Hindi ba? Ang ibig sabihin, ganito, nandoon ka na nga sa mababang antas ng uri ng buhay, ang hinihingi mo sa Panginoon, ganun din. So, ano ibig sabihin? Kasi po, ang nasa isip mo, ganito lang ang kaya ng Diyos sa akin. So, ibig sabihin, ang tingin mo sa Diyos ay maliit. At dahil sa maliit ang tingin mo sa Diyos, maliit lang din yung tinatangkilik mo. Kasi kung ano ang nasa isip mo, yun ang mangyayari sa iyo. Pero alam niyo mga kapatid, madalas nating marinig sa mga preacher at kahit sa Biblia na may mga sermon ang title ay Think Big because your God is big. Hindi po ba? So, kung ang iniisip mo ay malaki, ibig sabihin, ang tingin mo sa Diyos ay malaki. Halimbawa, hingi ka ng bahay. Gusto mong magkabahay. Of course, hindi ayaw mo nang magkabahay sa pabahay. Saan mo gusto? Doon sa magagandang bahay. Kung saan ka nakaikot dito sa Bulacan, ang dami kayong mga pabahay dito. Kapag may nakita kang mas magandang bahay, sabihin mo kay Lord, Lord, ito po yung bahay na gusto ko.
At dalangin ko na ipagkakaloob mo sa akin. Ngayon, wag mo nang tingnan yung halaga. Bakit? Eto na naman tayo. Sinusukat natin ang Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay ng halaga doon sa maaring ating tanggapin. Halimbawa, magkano ba halaga ng bahay na yon? 5 milyon. Ano ang sasabihin natin kapag maliit ang tingin natin sa Diyos? Ay, 5 milyon? Ang mahal naman yan. Wag na yan, wag na yan. Yun na lang, yung medyo maliit na lang. Bakit? Kasi iniisip natin, hindi kayang ibigay sa atin ng Diyos yung bahay na yon. Bakit? Mahal, 5 milyon. Pero ang tanong, sino ang gumawa sa iyo? Sino ang may-ari ng lahat ng bagay? Anong ating title? What God is able to do for us. Kaya bang ibigay sa iyo ng Diyos ang bahay na halagang 5 milyon? Kaya ba? Kung sabihin mo, opo, pastor, bakit humingi ka ng maliit? Kaya mga kapatid, kung ano yung desire ng puso mo, ito sabihin mo kay Lord, Lord, gusto ko pong bahay na ito. Huwag mong tingnan yung halaga. Bakit? Kasi kapag tingnan mo yung halaga, ma-discourage ka. Bakit? Mahal. Pero tandaan niyo mga kapatid, sa Diyos, walang mahal. Kasi kaya niyang ibigay sa iyo lahat ng bagay. Siya nga ang may-ari ng mundong ito eh. Hindi niya kaya ibigay sa iyo 5 milyon. Gaano lang ang 5 milyon, kahit 1 billion o kahit 1 trillion pa. Gaano lang ang halaga niyan kumpara sa kapangyarihan ng Diyos. Halimbawa, nangarap ka, Lord, gusto ko pong maging engineer. Ang tanong, kaya ka bang pag-aralin ng Diyos? Of course, kaya kanyang pag-aralin. Ang tanong, naniniwala ka ba? Ayan, pag naniniwala ka, gagawa ang Diyos. Pag hindi siya gagawa. Bakit? Hindi ka naniniwala eh. Okay. Lord, gusto ko pong magkaroon ng bisikleta. Halimbawa, ano sasabihin sa'yo ng Diyos? Ano ang tingin mo sa akin? Ano ang tingin mo sa akin? Pang-bisikleta lang. Of course, pag humingi ka ng sasakyan, huwag na yung bisikleta. Sabihin mo, Lord, kung marunong ka mag-drive sabihin mo, Lord, gusto kong magkaroon ng kotse. Anong kotse ang gusto mo? Gusto ko po, Panginoon, yung coaching, kahit bius lang. Halimbawa, bius lang. O kaya, gusto ko, Panginoon, magkaroon ako ng van para maraming makasakay. Anong klaseng van? Huwag naman yung banda rito, banda roon, kundi van, yung sasakyan. Halimbawa, Hi-Ace, o Nissan, Urban. Yan. Kung ano ang desire ng puso mo, pero tandaan niyo mga kapatid, ano man ang desire ng puso natin, tiyakin lang natin na yung desire ng puso natin ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kasi ang tanong, bakit gusto mo bang magkaroon ng ganito? Halimbawa, bakit gusto mo magkaroon ng malaking bahay? Of course, gusto mo magkaroon ng malaking bahay para pag nagsi-cell group, marami kayong makapag-cell group. Hindi po ba? So, ano ibig sabihin? Yung bahay mo na iyan, na ibinigay ng Diyos, ipapagamit mo sa Kanyang kaharian. Yan ang purpose. Kasi kung gusto mo lang magkabahay na maganda for the sake of magkabahay, wala kang purpose. Baka hindi ibigay ng Panginoon. Pero kung ang nasa puso mo, Lord, gusto kong magkaroon ng bahay para sa bahay na ito ay magkaroon ng gawain po ninyo. Prayer meeting, cell groups, o kahit anong gawain. Yan. Lahat ng bagay na hiningi natin sa Diyos, hindi natin hiningi na para sa sarili lang, kundi ang purpose noon, ang Diyos ay mabigyan ng karangalan o kalawalhatian. Kaya mga kapatid, God is able to do more than what we ask or imagine. Ano ang sabi dito sa Ephesians chapter 3 verse 20? Now all glory to God who is able through His mighty power at work within us to accomplish infinitely, ano po? Ang sabi dito, more than we might ask or think. Ulitin ko mga kapatid. Now all glory to God who is able through His mighty power
at work within us to accomplish infinitely more than we might ask or think. Ano ang sabi sa verse? God is able. Bakit? Because He is mighty. Siya ay makapangyarihan. At actually, kung ako ang tatanungin niyo mga kapatid, hindi lang siya mighty. God is almighty. The most powerful God. No other God like our God. Because He is our God, the Almighty One. So dahil siya ay God, the Almighty One, magagawa niyang lahat ng bagay, higit pa sa iyong hinihingi, ha? Higit pa sa ating iniisip. Kayang gawin niya ng Panginoon, sapagkat siya, ang ating Diyos, the most powerful God. Number 5, at panghuli mga kapatid, God is able to guard what we have entrusted to Him. Magagawa ng Diyos na Kanyang ingatan ang mga bagay na ating ipinagkakatiwala sa Kanya. Kung yung buhay mo ipinagkatiwala mo sa Diyos, He's able to guard that life. Kung ang ating tinatangkilik ay ating ipinagkatiwala sa Diyos, ang Diyos ang mag-iingat niyan. So, ang sabi ito sa ating text, 2 Timothy chapter 1 verse 12, that is why I am suffering here in prison. Ang sabi ni Paul, but I am not ashamed of it, for I know the one in whom I trust, and I am sure that He is able to guard what I have entrusted to Him until the day of Christ's return, of His return. So, anong sabi ni Pablo? Itong sinulat ni Paul na ito kay Timothy, siya ay nakakulong. Nakabilanggo si Pablo. Kaya nga, sabi niya, that is why I am suffering here in prison. Ang tanong, bakit si Pablo nakabilanggo? Si Pablo nakabilanggo dahil siya ay pinagbintangan ng kaso na hindi niya ginawa. At siya ay binilanggo dahil sa pangaral niya ng salita ng Diyos. So, ang ating mga kapatid na nauna, sila ay nagsuffer for the sake of Christ and for the sake of the gospel. Pero ang sabi ni Pablo, hindi ako nahihiya na ako'y nakabilanggo. Ang sabi ni Pablo, dahil kay Kristo. Ang sabi ni Paul, sapagkat alam ko, for I know the one in whom I trust. Alam ko kung sino yung aking pinagkakatiwalaan. Ang sabi ni Pablo. And I am sure that He is able to guard. At ako ay tiyak na kaya ng Diyos na ingatan, bantayan, what I have entrusted to Him until the day of His return. Alam ko na kaya ng Diyos na bantayan, ingatan, alagaan ang anumang aking ipinagkatiwala. Ano ba yung ipinagkatiwala ni Paul sa Diyos? Yung buhay niya. At alam ni Pablo, ang sabi ni Paul sa kanyang sulat, I am absent from the body but present to the Lord. So no, mga kapatid, nung si Pablo ay malapit ng mamatay, ang sabi ni Pablo, absent ako sa katawang ito, pero present ako kay Lord. So ang isip ni Pablo, kung mawala man ako sa katawang ito, present ako kay Lord. Kaya si Pablo, mas gustuhin pa niyang umalis sa katawang ito, siya naman ay present with the Lord. Kaya, alam ni Pablo na kaya ng Diyos na ingatan ang kanyang buhay. Kaya ng Diyos na ingatan anuman ang ipinagkatiwala niya sa Diyos, sapagkat ang Diyos natin ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. At gaya ng ating sinasabi, walang katulad ang ating Diyos. Okay. Sa Hebrews chapter 7 verse 25, ito po, babasahin ko po mga kapatid sa Tagalog, itong ating panghuli. Sabi dito, dahil dito lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman.
upang mamamagitan para sa atin. So ang ating Panginoong Kristo, siya ay nakaupo sa kanan ng Ama at siya ay namamagitan sa atin. So ang ating Panginoong Kristo, ang ating advocate, ang ating Panginoong Kristo, ang ating mediator, ang ating Panginoong Kristo, ang ating intercessor. So siya ay nakaupo sa kanan ng ating Ama at hinihintay lang niya ang hudyat ng Ama para siya ay bumalik na dito sa daigdig nito upang kukunin ng Panginoon ang mga pag-aari niya. Kaya lang, ang tanong, ikaw ba ay pag-aari ng Panginoon? Kapag pag-aari ka ng Panginoon, kasama ka niya, kukunin niya. Pero pag hindi ka niya pag-aari, maiiwanan ka. So, dapat matiyak natin na pag-aari na tayo ng Diyos. Halimbawa ako ay pag-aari na ng Panginoong Kristo. Kaya dahil sa pag-aari ako ng Panginoong Kristo, pag siya nagbalik muli, kukunin niya ako. Babaguhin niya ang aking katawan. Pero ang tanong, ikaw ba ay pag-aari na ng Panginoon? So, ito pa ang tanong. Kung ikaw ay pag-aari ng Panginoon, paano ka naging pag-aari niya? Of course, ganito. Sa Kanya naman tayo galing eh. Siya ang lumikha sa atin. Nawalay lang tayo dahil sa kasalanan. Pero, dumating ang Panginoong Kristo, namatay sa krus ng Kalbaryo para bayaran ang ating kasalanan. Nang sa gayon, maibalik tayo sa Kanyang piling. So, paano tayo naging pag-aari ng Diyos? Simple lang. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, narito ang aking buhay, binibigay ko sa iyo. Totoo naman, sapagkat sa iyo naman ito nanggaling. Kaya kung may kasalanan ka sa aking nakita, patawarin niyo po ako sa lahat ng makasalanan. Naisip man, nagawa o nasalita, patawarin po ninyo ako, Panginoon. At ngayon, Panginoon, sinusurrender ko na sa inyo ang aking buhay. Binibigay ko na sa inyo ang buong buhay na ito. Gamitin po ninyo ito para sa inyong kalulatian. Ganun lang. Kapag ginawa mo yon ng buong puso, of course, ikaw ay magiging pag-aari na ng Diyos. At mga kapatid, kung ikaw ay pag-aari na ng Diyos, of course, ikaw ay safe na. At dahil sa ipinagkatiwala na muna ang buhay mo sa Panginoon, siya ay dapat pagtiwalaan at ingatan kanya hanggang sa kanyang pagbabalik. So, what God is able to do for us, God is able to do what He has promised to us. Number 2, God is able to establish or strengthen us. Number 3, God is able to make all grace abound to us. Number 4, God is able to do more than what we ask or think or imagine. And number 5, God is able to guard what we have entrusted to Him. Kaya mga kapatid, kapag ang Diyos ang ating pong pinagkatiwalaan, He is able to do exceedingly and abundantly. He is able to bless you exceedingly and abundantly. At yun naman po ang plano ng Panginoon na pagpalain niya tayo para maging pagpapala sa iba. Kaya mga kapatid, tandaan nyo, kapag binless ka ni Lord, yung blessing na yan ay huwag mong sarilinin. Binless ka ni Lord para maging channel of His blessing. Kaya sabi niya kay Abraham, I will bless you and you will be a blessing. So tayong mga Christian, mga kapatid, ay channel of God's blessing. At ang number 1 blessing na may bahagi natin sa tao ay ang salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos, kapag tinanggap ng tao, ito'y nagtataglay ng buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, nawa, ikaw at ako ay nagiging pagpapala sa marami. Okay, so salamat po mga kapatid. At kung sino man sa inyo ang hindi pa nagtalaga ng buhay sa Panginoon sa umagang ito o sa gabing ito, ay isurrender po natin yung ating buhay sa Panginoon at ipagkatiwala natin sa Diyos yung ating buhay. Katulad ni Paul, ang sabi ni Pablo, for I know the one in whom I trust, and I am sure that He is able to guard what I have entrusted to Him until the day of His return. Yun ang sinabi ni Pablo. Kaya, ipagkatiwala natin sa Diyos ang ating buhay at nakatitiyak tayo na kapag ipinagkatiwala natin sa Diyos ang ating buhay, ito'y Kanyang iingatan hanggang sa Kanyang pagbabalik.
Okay, tayo po ay manalangin. Itaas po natin ang ating mga kamay at sabihin natin, Panginoong Jesus, pinagkakatiwala ko na po sa inyo ang aking buhay. Ang aking pong kaluluwa, ang aking puso, ang katawang ito ay sa inyo na. Sapagkat sa inyo rin naman ito nanggaling, sapagkat kayo pong lumikha sa akin. At dahil dito, ang aking dalangin, gamitin po ninyo ang buhay kong ito para sa inyong kasiyahan. Gamitin niyo po ang buhay kong ito para sa inyong kalawalhatian. Gamitin niyo po ang buhay kong ito, O Panginoon, upang kayo ay maparangalan. At o aming Diyos, gamitin niyo po ang buhay kong ito na maging daluyan o channel ng iyong mga pagpapala. At ang aking dalangin, pagpalain niyo po ako at gawing pagpapala para sa iba. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Ako na lang po ang dalangin. Kung sino man po sa inyo mga kapatid ang may sakit, itaas niyo po ang inyong kamay. Huwag po kayong mahiya sapagkat ang paglapit sa Diyos ay hindi nakakahiya. Saan man kayo nandoon, itaas niyo ang inyong kanang kamay at ipanalangin ko po kayo. Aming Ama na nasa langit, sa lahat po ng nagtaas ng kamay na may sakit o karamdaman sa sandaling ito, iunat po ninyo ang inyong mga kamay, Panginoon. Hipuin niyo po ang mga nagtaas ng kanilang mga kamay na may sakit. At ang aking dalangin, ang kagalingan ay igawan niyo nawa sa magitan ng iyong kapangyarihan. Sapagkat ikaw na aming Diyos na nasa langit, ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya niyong magpagaling anumang uri ng sakit o karamdaman ang meron ang iyong mga nilikha. Kaya aming Ama, sa pangalan ni Kristo Jesus, sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, I speak healing and I declare healing in the name of Jesus Christ, our healer, our Lord. Thank you, Father God. Salamat po. Salamat po ng maraming. Salamat po. At kami naniniwala na ang panalangin ito ay inyo na pong tinugon. Sapagkat ito po ang aming panalangin kay Kristo Jesus. Amen. Amen. Okay, salamat po mga kapatid sa inyong panonood. At muli, magkita po tayo sa Sunday at o kaya naman next week sa ganitong oras at araw. Mag-invite po kayo na manunood, mga kaibigan ninyo, kaklase, katrabaho, kapitbahay. Mag-invite po kayo sapagkat ito ay kalooban ng Diyos. Gusto ng Diyos na tayo ay maging kasangkapan para maging tagapag-akay ng mga tao papunta sa Diyos. Samantala, sa kabilang banda naman, si Satanas, meron naman siyang mga ahente, mga taong ginagamit ni Satanas para tagapag-akay ng mga taong malayo sa Diyos at lumapit kay Satanas. So sa mundong ito mga kapatid, dalawa ang puwersa. Isang ahente o agent, tayo ay mga agent of change. Na kapag na-akay natin yung tao patungo kay Kristo, sila ay magbabago. At sila ay magtamo ng buhay na walang hanggan. Sa kabilang banda naman, si Satanas ay nag-aakay din ng mga tao papunta sa kay Satanas. At yun ay papunta sa dagat-dagatan apoy. Tayo naman nag-aakay ng mga tao sa Panginoon para sila ay makarating sa kaharian ng Diyos. At ito ang layunin kung bakit nagpakilala ang Panginoong Kristo sa atin. Ito ang layunin kung bakit pinili tayo ng Panginoon. Walang iba kundi ang mga tagapag-akay ng mga tao patungo sa kanyang kaharian upang ang mga tao ay manumbalik sa Diyos at hindi na kailanman matangay ni Satanas. Okay. Salamat po mga kapatid. Salamat po at magpray po ako ng panghuling panalangin. Salamat po aming Ama sa lahat po ng nanonood ngayon. Salamat po sa bawat pamilya at aking dalangin. Pagpalain niyo po ang lahat ng mga nanonood sa lahat ng bagay. Pagpalain niyo po ang bawat pamilya, Panginoon nila. Lukuban niyo po ng iyong wings of protection. At aming dalangin na ang bawat pamilya, Panginoon, ay maging daluyan ng inyong mga pagpapala. At dahil dito, dalangin ko rin po na pagpalain po ninyo sa lahat ng bagay ang bawat pamilya ng aming mga kapatid. At aming Ama, aming dalangin, patuloy niyo kaming ingatan sa anumang uri ng sakit o karamdaman, maging sa espiritu ng virus. Iligtas niyo po kami, O aming Diyos. At aming Ama, aming dalangin, i-preserve po ninyo ang aming mga buhay para magamit pa po ninyo ang aming mga katawang ito upang sa gayon, ang katawang ito ay maging bihikulo ng inyong mga salita, bihikulo ng inyong ebanghelyo, upang ang iyong ebanghelyo ay may kalat sa buong mundo para sa kaligtasan ng mga taong hindi pa nakaligtas. Pagpalain niyo po ang bawat isa, O Panginoon, na bigyan sila
O Panginoon, ng mga biyaya na sagana na hindi nila sukat akalain, more than they imagine, more than they think. Bless them exceedingly and abundantly. In the name of the Lord Jesus Christ, the Lord will bless you and protect you. The Lord smile on you and be gracious to you. The Lord show you His favor and give you His peace. In Christ's name, ang lahat ay magsabing, Amen at Amen. So, salamat mga kapatid. Next time ay magkita po tayong muli. Shalom.